Kumunos rapido. Habulin ang dalawang yon. Tumakas na tayo, Ginong Ibarra. May naisip akong paraan. Ano yun, Elias? Magpalit tayo ng damit. Hindi maaari. Baka kayo mapahamak. Wala na tayong ibang paraan. Bilisan natin, Ginong Ibarra. Ayun si Senyor Ibarra, tumatakas. Elias! Ayun si Ginoong Ibarra. Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, ba't ang bagal ng ating makina? Di ba pwedeng bilisan? Kung ating bilisan ay malagos tayo sa ating mga palayan. Mangyari man, ay wala mang maayos na lupain dito. Ang Lunes ay napakadali. Iwan ko ba kung bakit walang nakaisip nito. Pagbuksan ang bagong ilog at pagsarhan ng ilog Pasig. Ganun lang kasimple yun. Ngunit Ginang Simon, saan ka kuha ng pundo para sa mga bilanggo? Ay, ang Lunes ay napakadali. Iwan ko ba kung bakit walang nakaisip nito. Pwede namang pagbuksan ang bagong ilog at pagsarhan ang ilog Pasig. Ngunit kaguluhan lamang ang may dulot ito. Huwag kang mag-alala, Don Custodio. Pangkat lamang yan ng mga bilanggo. Kaguluhan? Oh, Basilio. Oh, Kapitan. Kamusta nga pala ang binubuong niyong akademya ng wikang Kastila? Mabuti naman po, Kapitan. Nakahanda ang mga guro at para lang gagamitin. Mukhang hindi matutuloy yan. Kasi di ba't tutol si Padre Sibila? Ngunit, niregaluhan na namin ang dalawang kabayong kastanyo, General. At nga po siya na tulungan niya kami. At saan naman kayo kukuha ng pundo? Mag-aambag ang bawat isa sa amin. At ang gagamitin ay ibibigay namin sa mayamang si Makaraig. Mabuti naman kung ganun. Sana maging matagumpay ang iyong mga plan. Ano mauna na ako sa itaas ay may kailangan pa akong gawin. Sige, Kapitan! Hindi nagkakuhaan kayo riyan. Pwede ba akong sumali? Ayos lang po, Sir Simon. Ikakagalang ko po namin. Bueno. Pwede ba kayong imitahan sa aking munting sorpresa? Alam ko na, kayo mag-inuman. Maraming salamat, Gining Simon. Subalit, hindi kami umiinom ng alak. Hindi uminom? Pinakamaragan yan. Sabi nga ng Padre Gamora na masama ang puro tubig lamang ininom. Ipapatid mo din kay Padre Gamora na kung tubig lang kanyang inom kaysa sa alak, mas ikapabuti pa ng lahat. Alam namin na ang tawag sa aming mga Pilipino ay tubig at ang mga Kastila naman ay apoy. Alam na naman nating lahat na pumatay sa apoy ay tubig. Ganun ba? Kaya naman mangyayari yung mga kababalong yan. Hindi kababalaghan, Senyor. Ito ay batas na kalikasan. Bueno! Barko namin. Parang napakatapang mong sumagot kay Senyor Simon.
kinakatakutan ko. Walang galang na po, Kapitan. Alam mo ba kung saang bandang namatay si Ginoong Ibarra o Ibarra ba yun? Ibarra? Crisostomo Ibarra? Siya nga ba? Ngunit, saan nga pa si Crisostomo Ibarra? Ayon sa mga kawan, 13 taon na ang nakalipas nang mangyari iyon. Kung gayon, Kapitan, ang bangkay niya ay saan? Nakasama sa libing ng kanyang ama. Di ba isa rin siyang pilibustero? Iyan ba ay tinatawag ng murang paglibing? Tama ba ako, Padre Gamura? Sadyang hindi magkaroon ng marangal na libingan ang mga iyan, mga pilibusterong katulad nila. Talaga po, Itay. Puro, mabuti na dito ka. Kailangan mo magbayad ng buwis, 200 piso. Sapagkat nagkamali kayo ng bayad ng buwis sa 13 taon. Ngunit, nililimusan ko ang mga pulubi upang may iwasan ang kanilang pamimilisyo. Ikaw ay naiba dahil sa iyong pagpapabaya. Ibig sabihin lang ikaw ay wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati ay maliit na halaga lamang iyon. Ngayon ay 200 piso na. Abay, napakalaki na naman ito. Akin na itong lupa. Hindi isa itong korporasyon. Lalaban ako! Itay! Ano yung lalaki niya na gawin yung kawal? Matagal na rin ang huling punta ko dito. Naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pang lahat sa aking isip. Parang kailanman ang sakit na sinapit ko. Ginoo, maaari ko ba yung tulungan? Anong ginagawa mo dito? Kung iyo pong nagunita, nakaraan na 13 taon, una tayong nagkakilala. Dito mismo sa puok na ito. At kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang taong nagbigay sa akin ng pakiramay. Sino ako sa tingin mo? Isang taong pinagay na dakila. Isang taong alam na lahat maliban sa akin napatay na. Na ang kamatayan ay labis kong ginadamdam. Isang napakalaking lihim ang nalaman. Isang lihim na pwede mo ikapahamak. Hindi mo ba naisip yun? Basilio? Pwede kang mawalay sa aking mga kamay ngayon. Totoong naparito ako 13 taon na nakaraan upang nakilain ang buhay ng aking nag-iisang kaibigan na handang inalay ang kanyang buhay upang ipaglaban ng mga Pilipino sa kamay ng mga mapangapi. Ngayon ako nagbalik upang ipagpatuloy ang kanya nasimulan. Ngunit hindi ko lubusang maisip na ang lasong na iwan ay tuluyan ng lumaganap sa lipunan. At ang mga kabataan, wala nang ibang ginawa kundi magpaapi, magpaalipin at maging sunod-sunuran. Nagkakamali ka, Ginong Simon. Kung hindi tayo mag-aral ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakinggan ng pamalaan. Ang wikang ito ay tuluyang magbuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, kalaman ay hindi magiging wikang pambansa ang wikang ito. Ititago lamang ng huwarang ito ang ating pagkatao, Basilio, ang ating karapatan. Ang iyong iniisip, Ginoong Simon. At ano? Makikita mo bang malaya ang iyong bayan? O hahayaan mo mabulok sa ilalim ng lupa ang bangkay ng ina at kapatid, Basilio? Ha? Pero ano bang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante at walang-wala sa aking buhay. Hindi ko naman pwedeng hukayin ang aking ina at iharap sa hukuman at magbintang kung sinong-sinong mga Kastila. Ngayon alam mo na ang aking lihim, Basilio. Isang lihim na pwede kong ikasawi, Basilio. At hawak mo na rin sa iyong mga kamay ang aking buhay. Isa tayo sa mga taong nabibilang sa mga uhaw sa katwiran. Tulungan mo akong bagsakin ng pamalaan, Basilio. Pag-isipan ko muna, Ginong Simon. Mamatay ang mga mahihina,
Natitira ang mga malalakas. Kaunting pagtiis na lang. Malapit na akong magtagumpay. Huwag niyo pong kwentulutan yan, Gobernador Miral. Ang namumuno sa kanila ay mga binatang pratikal ang pananalig. Isa sa mga ito ay estudyante ni Padre Fernandez. Si Isagani ay isang mabuting estudyante. Sa tingin ko dapat mabigyan ang mga estudyante. Ano sa palagay mo, Simon? Ngayon po, General, ng wika isang makapangyarihang sandata na pwede natin gamitin. Wow, best estudiantes. Oy, Kiruga! Kumusta? Senyor Simon, mahirap. Mahirap akin negosyo. Ano mahirap? Tinulungan na kita sa iyong mga problema. Pinatawag ko na mga opisyal upang kay hindi na mabala. Pero, Senyor Simon, marami din ang may utang sa akin na hindi ko masingil. Kung gayoy, iabot mo sila sa akin. Nga pala. May papasok akong baril mamaya. Itago mo yan sa kamay. Mahirap at papanganib iyon, Senyor Simon. Huwag kang matakot. Kung bahala sa iyo, Kiruga. Naiintindihan mo ba? Oh, siya. Ikaw na ang bahala dyan ha. Basta hindi ako sasabit dyan. Si Dante, nahuli na naman ng asawa niya. Hoy! Sa akin ang lupang ito! Wag po! Sadyang wala na talagang modo ang mga kabataan ngayon. Wamaning Ginoo, hindi ba't ikaw ang naging dahilan kung bakit hindi natuloy ang planong magtatag ng wikang Kastila? Oo, ako nga. Kaya nararapat niyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Bakit? Balak niyo magdagdagan ng 4 na wika sa ating bansa? Lalaman tayong hindi tayo magkakaintindihan. Ayan. Ngunit Ginoo, sa paglaganap ng wikang Kastila, mas lalo tayong magkakaintindihan at makakalapit sa pamalaan. Dahil sa ginawa mo ito, mahulot ang bansang Pilipinas ng 100 taon. Isang pagkakamali. Ano inyong binabalak? Patayin ang inyong katauhan o ipabayaan yung utak sa ibang pag-iisip? Pakatuluyan na nga kayo maging pilay at pipirian. Oh, Ginong Simon! Kumusta si Santiago? Mahina na kanyang pulso at wala na siyang ganang kumain. Tuluyan nang dumaloy ang lason sa kanyang katawan. Ano bang pakay mo, Ginong Simon? Parito ako para sa dalawang bagay. Iyan ang kamatayan mo o ang pinabukasan mo. Sa panig ba lang umapi o sa panig ng ating bansa? Sa panig ng maapi o sa panig ng inapi? Yan ang hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo na magsisyon. Sa loob lamang ng 1 oras na magsisimula namin magsika. At bukas, wala nang universidad. Wala nang mag-aaral at wala nang magkakakita. Wala nang maapi. Ngunit ang pagiging masik ay pagpatiwakal. Maghihimagsik lamang ang tanging pag-asa at wala nang iba pa, Basilio. Nasa karunungan ang utas. Subalit ang karunungan lamang siya ang walang kamatayan. Pananalig sa katarungan at salitang pag-ibig sa bayan. Nawawalan ka na ng prinsipyo, pasariling katauhan. Nakikita kong hindi ka na isang ganap na Pilipino, Basilio, kundi isang lubusang Espanya. Iyan ay walang katotohanan! Sige, alang-alang sa laala ni Elias. Hamunuan mo ko, Basilio. Usugin mo ang Santa Clara at kunin mo ang isang tao ikaw lamang nakakilala ako di Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Huli na kayo, Ginong Simon.
sapagkat si Maria Clara ay patay na. Patay? Paano nangyari yun? Naparoon ako noon sa kumbento upang makabalita sa sabihin ng lahat. Pagbalik ko, mayroong linya. Liyang nagaling kay Patis Salvi na naman yung nilala kay Kapitan siya. Ito rin ang dahilan kung bakit nagwala ang kapitan. Hindi! Di ba patay si Maria Clara? Ililigtas kita, Maria Clara. Ililigtas kita. Ginoong Simon, minahon. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin lamang ang katotohanan. Namatay siyang hindi alam na ako'y Namatay siyang hindi alam na ako'y buhay. Oo, ako nga. Labing natong taon na nang ako naghihintay. Namuhay ng malaya sa ibang bansa. Naghihintay. Umaasang may tamang lahat ng aking mga kamalian. Ngunit pinilit po si Maria Clara ang ipakasal sa iba. Wala akong karapatang itahan ang kanyang buhay. Ang anak ko ay patay na. Hindi mo siya anak. Ha? Ano ang ibig sabihin? Siya ay anak ni Padre Damaso. Ginong Simon! O Basilio, naparito ka? Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan kong pinaslang ang aking ina at pinapahirapan ang aking anak. Pinaparusahan ako ng Diyos. Wala na akong ibang nararamdaman kundi galit at paghiganti. Sasama na ako sa inyo, Ginong Simon. Sandali, dinamita ba yan? Oo. Ngunit hindi ito basta-bastang dinamita lamang. Ito ay naglalaman ng mga pusong nasawi, paghihinagpis, mga paghihirap, mga luha ng mga nasawi. At ngayong gabi ay matatapos na ang lahat ng mga nagtatago sa katotohanan. Anong iyong ibig sabihin? Sa makalawa, ang lamparang ito ay magliliwanag sa kalangitan at ang Pilipinas ay makakarinig ng pagsabog. Pangunahan mo ang hukbo at dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga at doon nakatago ang lahat ng mga sandata.
nagawa sa akin, Paulita. Mahal na mahal kita. Naihanda niyo na ba ang mga regalo? Oo, naihanda na niya. Kung sa gayon, maghanda na kayo. Kaya mo to, Basilio. Kaya mo to. Oh, isa gani. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita. Kaya ko siya makausap. Sandali. Huwag ka nang tumuloy. Ngunit baka ito na ang huli namin pag-uusap. Makinig kang mabuti. Huwag kang pumunta doon. May dinamitan sa sabog doon. Anumang oras mula ngayon. Kaya utang na loob. Huwag ka nang tumuloy pa. Ngunit iba na siya bukas. Isagani! Ang ganda na lang parang nanggaling kay... Ay, sandali, namatay ang Cindy. Mandali yung gising. Sandali. Manitisel Paris, Juan Crisostomo Ibarra. Mas kung biro iyan. Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala, hindi naman siguro totoo yan. Ngunit ipinanggaling sa isang taong matagal ng patay. Tunay ngang masamang biro ito. Ngunit itong sulat ay galing kay Ginoong Ibarra. Hindi kaya ay gusto niya tayong patayin? Tuloy ang kasiyahan. Padre Ernie, pagitaas ang mitsa ng lampara. Sige, saglit lamang. Isagani! Hoy, magnanakaw! Paano nangyari ito? Bakit ako nabigo? Tapos na lahat ng ito. Diyos ko, Senyor Simon! Huwag ka nang mag-alala, Padre. Ang nangyari ay nangyari na. Nais ko lang ako mamatay. Wala akong kasalanan. May dala. Handa ako makinig, Senyor. Totoo naman po bang may Panginoong gumagabay sa atin, di ba? Nais ko lang malaman mo ang aking ihip, Padre. Nais ko na mangumpisal sa'yo. Handa ako makinig, Senyor Simon. Plinan ko lahat ng iyon. Totoo nga ako ang may gawa ng lahat. Nabalik ako rito dahil galit ako sa mundo. Ang hindi ko lang maintindihan ay bakit ako pinapasahan ng ganito? Diyos ko! Sana'y patawarin ka ng iyong Ama sa iyong mga kasalanan. Amen. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran.
ang laya mo'y papantayan, Pilipinas kong hirang. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang.